Okay, maayong buntag ka natong tanan. Salamat sa tuang MC. Tigpaila. Okay, oras na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Atong mainiton nga pagtimbaya sa atong matag usa, maayong buntag ka natong tanan. Mga anak sa Dios, ug ato ang mainiton nga pagpangumusta sa ato ang mga kahigalaan sa online. Good morning kaninyong tanan. Katong wala nakasimba or to sa mga lagyong dapit sa mga OFW nato, Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, manindog ta mga igsoon sa pagtahod sa pulong sa Ginoo dinhi sa book of Galatians chapter 1 verses 9 up to 10. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. So verse 10, am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Magampo kita, amahan nga balaan, tagiya sa tanang mga butang. Lord God, dinitak na, we humbly come before you, believing that we are nothing, O Lord God, apart from you. Salamat Ginoo nining adlaw nga imong gigahin para sa imong makanakan, sa imong makatawan, nga magkahiusa o Dios sa pagambahan, pagsimba, pagpasalamat, pagpasidungog sa imong gamahanang ngalan o Dios. Tumong tuyog ikaw mapayaw sa among kinabuhi, sa among lugar, sa among mga komunidad o Dios. Lord God, dining takna, ipadungog ang imong mga pulong, ang imong mga mensahe sa imong mga tawhan. Pinagi sa imong ubos nga alagad. Bless us today. Samtang kami magapamati nini, ikaw magapanarbaho, Holy Spirit, sa among kaliwala, magatudlo, magagiya, magapadayag, magapamuhat og mga milagro sa among kinabuhi. Naibalatian nga mga ayo, na nagmaluyahon nga imong padadaan og pinasahing kusog o Dios. Ang tanan namong pagabuhaton nining adlaw among itugyan lamang diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen and amen. Yun. Okay. Karon mga igsoon, niyata sa medyo sensitibo nga topic para kanato. Tong welcome day nga to ang akong isa ra gyud kabuk nga amahan nga gikalipay sa iyang mga anak ning ibabaw sa yuta. Si Pastor Nolito Reyes Sr. Ay mga tanag, sa mga ngalan ay nimo. Kailalan mo na nako sa una, dudong raman yung pagpungatag sa dig. Ngalan mo tinuod nuli. Junior, day ka. Mo lagi na problema lang, wag junior. Junior may duha sa akong igsoon. Nuli ko siya lito. Okay. Ato apong i-welcome Sister Ading. Inahin. Kaya nato siya nga wala nakita. Salamat sa Ginoo atong palakpakan ng Ginoo. Giantos nang ginamong mga kamingaw Sister Ading. Niya samot na kay pandemic. Dili kita ka ato-atok mga kuan ana. Salamat sa Ginoo tungod kay kita niya at sa mga kaigsuonan po nato nga nas ilang mga balay karon. Ang Ginoo magapanalangin usab kaninyong tanan. Now dinhi sa Galatians chapter 1, nag-discuss about the other gospel, pero gipukusan ni Apostle Paul kining iyabang gitry to say nga ingon siya nga kung naamay lahi nga nagtudlo sa ebanghelyo
nga magtudlo sa pulong sa Ginoo, then murag maka ining maka inganyo ba pag-ayo sa tao nga mutuo sa iyang ginatudlo. But this kind of people, gikuha lang ang imong loob para mahimaya siya. Now, atong hisgotan karon kining paghisgot about, are we pleasing men or God? Kay naghisgot siya din sa verse 10, I now, palayo lang ko diya sa Bible diya. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or I'm trying to please men? Wala man po nako sulayi nga mapahimuot nako ang mga tao. Then, if I were still trying to please men, kung ako mang isulayan, nga mapahimuot nako ang tao, and then I would not be a servant of Christ. Bote pasabot mga igsoon, ang atong target sa atong kinabuhi nini ibabaw sa yuta, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, then you are trying to please men, you are not a servant of God. Akong usbon, kung ikaw man nangalagad sa Ginoo, unya you have tried to please men para mo kampis siya nimo, mo ganahan siya sa imong dagway, dayon marabag artista ba ang dating? Kay kuan man po siya kining paghimaya sa tao, nauso na mong kainid sa Facebook. Mura magluoy kayo ka kung wala jud kay friends sa Facebook. Ay na lang pag Facebook kung wala kay friends. Muna nga, ang mga babae, sige silang pang add friends sa mga taga-ilong, mag-friends sila dito, nyag tawagan na kay kuan, di kabalo mo in English. Mangita dayo tutor, ana. Pero dili na may atong kuan. Now, nanginahanglan ta og followers, nanginahanglan ta og kining mo pakpak nato para mura po uplifting sa atong kinabuhi nga naay mga tao nga nag-follow nato. Sakto ba ko? Kay kung wala kay friends, wala man lay mo like bisan isa sa imong post, mag-goal pug ka, oy noon sa isa may nakasulayan nga nag-post ka, wag gyud bisag isa nga ning like, abtan lang isa ka bulan. Nagproblema jud ka, unsa jud ka ning klasya nga post eh. Nga wa mo gyud bisag isa ning like, wa mo gyud bisag isa nga heart. Tapos ang naa dito ang daghan dito siguro katong gaugot ba say tawag ana nga emoji kuan. Now, mao na siya ang nahimong kaparte sa kinabuhi sa tao nga mutry siya nga mahimaya bang iyang isikataon niya. Nga dili ko ni siya malikayan bisan sa matag mga magkaayon sa pamilya. Ana. Now, morning ato ang hisgutan mga igsoon. Nagay ko si Apostol Pablo din akong utron pagbasa for do I persuade men or God? Or do I seek to please men? Nangita ba lang ko nga naitaw nga malipay mahimuot nako, for if I yet please men, kung ako man orang na akong ipangitangan ng mga tao magpalakpak nako sa panahon nga ako muwali, I should not be the servant of Christ. I should not be. Atong Domingo pa ito naisgutan ako din sa mga music team, magpakita lang Domingo. Murag makaingon ko kung sa man people pleaser or God pleaser. Kanta lang tao, daghang mulantaw nato. Daghang tao mo kauban nato.
Pero kung wala na tao, how about kung sa inyong panimalay, ikaw rin isa dito, imo rang iring ug iro imong kauban, unsaon mo ni pagdahig sa Ginoo? How? If you are a people pleaser, people. Atong yung sigurohon nga atong pagbarok dinhi kanang dili lang pang tao nga ato ang gidahig o gipasidunggan sa atong mga tingog ug sa atong mga talento kundi ang Ginoo. Siguro bagita ana. Munang ako ang pagkapastor wala nagdepende kung naay mga taong perting naghanang mo majority. Ako bisag naay isa lang nga moingon nga pastor. Dili man jud ko ganahan ana imong dagway. Nindot ra gid unta mo simba pero mapandol man jud ko nimo. Tama, nay usa ana akong gisultihan. Sultihan na gid mi heart to heart. Iko nga kung ako gyud ang hinungdan, aduha day sila. Kung ingnan, kung ako gyud ang hinungdan, ako ang mugibuhi. Kaya naman gyud ako nga problema. Kay magpangita man tong mga tao. May na lang ang pastor kay di man mangita ning mawala ang pastor, di man mangita ning mga membro o pastor. Ningon may ay dagang pastor. Na si Bradore, pwede na makawali mag-pastor. Sister Ima. Kung wa na kayo bubarok, si Brad Denil, willing kayo ni bubarok. Mananas siya. Now, wala ko nangandoy. Wala po ko nangandoy nga, siguro, di man isulti-sulti lang kay nakakita na magin mo na ako. Kung nakahibalo na mo. Kanang pag-present ka nga para nako, mahibawaan na magin ako nga para nako na inyong gi-present o imong gihatag, whatever. Akong giampo nga kanang imong gi-present, kanang imong gihatag para sa Ginoo gyud. Para sa panahon nga dili na ka mapula na kasundag ko. Panahon nga mapula na kasundag ko. Katawa ko kay ensayo sa iyo. Mapula na ka sa kundag ko, di ko nimo boy-boyon. Ana. Okay. Para di kami katurabag yung ipangandaman mo ginako ito maayo pati nindutak estanan. Niya, o ito isa nalipay di ay. Like for example, na namuhatag tag regalo. Ihatag para sa Ginoo kay di magi kakahibalo nga malipay na siya dili kanang imong gihatagan. Di ka katag-an ba? Samot na wa kay wa po ka nagpangutanag sa may ganahan di ana niya. Dito lang yung kaghatag. O, di ka ka-sure nga nalipay siya sa imong gikuan. Unya pag panahon nga wala di siya ganahin, madismaya ka. Ayaw ka dismaya. Diba, kaling mga young people siguro, nakasulay naman siguro ni sa mga Facebook nga minus kayo followers, minus kayo ang mo. Okay. One of the most dangerous and deceptive things we can face when trying to please God is trying to please man at the same time. Murabag nangalagad tas Ginoo, nangalagad sa tao. This is the most dangerous and deceptive things. Kasagara, ilabi na sa karon malabot ang 2022 coming. 2002 election or national election. Manggawas ng mga taong mga buutan at si panglamano na ito sa dili kaila. Kana tinuod nga tawag yun. Tapos, ayuban magpakitang tao. Para ilhon nga, amo kay video nga kung gikuan dere, pero kaingon sila nga panyata. Kailan mong maruwas na ikutong nahimo siyang traffic enforcer pa ulan. Diba, di man yung kakaingon nga kinasing-kasing to iya gikuan para sa mga tao. Or para sa Ginoo, or para sa paglilingkod. Nabanggit na nato ang iyang ngalan, bahala na mo diya.
Or kung mudagan ka sa unsang posisyon yung palapdan ako ng menteryo, pagamyan mga hospital. Ana may klaro nga pagserbisyo sa punong munana ay ibutar man nato ni mahadlok mapatay man. Dili ba pagkitang tao na mapakita gyud nga tinuod gyud kung unsa ikaw. Imin ba ta mga igsoon? Na ipakita nga tinuod nga ang imong kinabuhi gialagad nimo sa Ginoo, dili para sa tao. Bisan unsa nga klase nga bulok or klase nga tao, we need o gikinahanglan nato nga atong mapahimuot ang Ginoo dili ang tao. Nay politiko nga nanguan nagmasuko og maayo. Ingog, dako na ba ka-emig ba nana? Karon nakalimot na mo. Nana ba? Di lang ta makisgot, ana. Okay. None of us are exempt from our carnal feelings. Walay ni bisan usa nato nga nahimo exempted sa atong mga carnal feelings of wanting to be liked and respected. Gusto ginato respetuan ta. Pero di ta kabalo mo respeto sa atong kaugalingon. Nag-implement tag respectful sa atong panimalay, ikaw mismo wala nagrespeto sa imong kaugalingon, wa ko ka naghatag og respeto sa imong anak. Bisan anak nimo siya, you have to respect them. Para balusan kung kanya respeto. Ikaw mismo, usay maggamit manggod ang, like for example, ginikanan, rinlas ginikanan, may mga politisyan dire. Magamit ang power, ang posisyon ingon nga ginikanan para lang dili pagrespeto. Saan pagrespeto sa mga anak? Kung ikaw wa ko'y respeto nila, then atong respetuhan ang ilang rights. Tungod kay naa sila yung mga rights. Basin unyag mahinay ka, malapan na nag-abuse. Basin makabalo na ng mga anak mo maadtog di sa bulod na delikado ka. None of us are exempt from our carnal feelings of wanting to be liked and respected. Gusto ginato nga ganahan siya nato, ganahan siya. Ako gusto ko ako ring isa ni Pilibutana. Ako pag yunaw na ako rin pong isa, kumingawag kayo buti pasabot nga, kanang, hindi ko ito, katawa ka na ko, palakpak ka na ko, mo-appreciate ka na kong maayo. Unya, mag-listen kag-appreciate sa Ginoo. Una nga, di lang ko ganahan man ng mga pastors appreciation. Kay, magsige kag-appreciate sa pastor, malapanan mag-appreciate, makalimod kag-appreciate sa Ginoo. Nang ato na nang walaon ng mga pastor sa appreciation na to dire. Tingob lang nato appreciate sa Ginoo. Okay, our flesh does not like rejection and ridicule. Itong kagulingon, atong unod, atong mga garbo, dili taganahan nga ma-reject. Atong pobre pa ta, ganahan ta i-reject. Ay, mga pobre, mga mi, manana. Pero na kay kaptangan, tulay nila ko. Tulay ko nila. Pero na kay kaya, na kay pwedeng ipanglaban, dili na ka musugot nga ma-reject. Pero katong wala pa jud kay nahot, imong brief pusluton pa, sugot kag iayon. Sugot kag madamagan. Pero sa na kay kaya, di na ka musugot nga masakilan. Our flesh does not like rejection and ridicule. However, when it comes to serving God, we must mature to a point where our respect for God far outweighs our respect for man.
We must mature to point where our respect for God. Kanabang atong pagrespeto sa Dios mas labaw baba ang atong pagrespeto sa Dios kaysa atong pagrespeto sa tao. Then, kay kung nakay pagrespeto sa Dios, I'm sure na nakay pagrespeto sa imong isig ka tao. Kay siyempre naman kung napo kay respeto sa imong isig ka tao, napo kay respeto sa Dios. Okay. That does not mean you have to become spiritual flame thrower and intentionally offense everybody, but it does mean everyone is not going to like or agree with what you do or say, especially if God told you to say it or do it. Manang minus kayo ang mga propeta sa atong kapanahonan. Nang mga pastors nga gustong mag-apply sa mga simbahan nga wala na'y pastor nga katong mga dagko ng mga simbahan, magkurog ilang tuhod mga apply. Kay basin unya maguna-una basig dili ni ganahan ning mga tawhanan nako sa kong inalihan. Mahadlok sila. Kay basin unya mabinangan niya itong mga panahon na i-advise ang mga pastor nga dili mga anak o kerting daghana. Dapat duhara tulo ra pinakadaghan nga anak sa pastor. Nang wa ko nang anak daghan, lamin tay anak panganak og 12. Naghuna-una kay madungog-dungog man nga mga anak mong daghan. Dili mo dawaton anang simbahan ng pastor. Kay daghan kay pakanunon. Mahadlok po ng mga pastor mga anak ug daghan. Pag anak nag-isa, duha la, pinutla na dayon sa kuan dayon. Layugit na dayon. Yatong panahon na. Tapos ang mga pastor, mahadlok sila mag-apply sa mga karaan ng mga simbahan. Hadlok sila sa mga deacons, mga diakonos sa simbahan, mga leaders sa simbahan. Ay simbahan din dapat sa Misamis Occidental usa sa pinakakaraan nga simbahan. Iabot ang panahon na pag-abot na mo gikag Manila nga bakante mi guwami pastoran. Ay niingon ako pay mga apply ka dito. Iko sunada kay ko ana. Tapos gisiguraan ko niya pangutan, basta hindi mo kaya dito. Walir mga trabaho. Di magkata pa, lukdo-lukdoon dito mga sinako. Walir kayo mong trabaho dito. Kaya na ko na kay walir man di ay. Asa man ipot pasabot ni mong hindi na ko kaya. Ingon, isubayan na, mga tang-an na ba dito? Ay, magdala ka kabas. Bitsara ba? Kay kung tinuod nga pagpangalaga, dili ka mahadlok. Unsa nga klase nga tawo mong nasa tubangan. Amen. Dili ka mahadlok, dili ka mabalaka. Una ako, di ko mabalaka, bisan asa. Di ko mabalaka kung naimubutar na kugula. Di ko mabalaka. Dili po ka angay mahadlok. Kay naana dagin mig inusara. Gitudloan na gipos kung papa sa unang kamer gyud duha magkuyog. Mangani. Ingon ako papa kay nalang eskwela magkabasan lang yung makasulat. Kuyog gud mi katubukit at tumimpuyo. Akong kauban kabaw. Sino ka magtungas bit bukid layo kayo. Nakakahuyan. Suot-suot sa ulay dalan. Listo na mo lakaw ka ng mga bukid ng ulay dalan. Mutol bito kahoy kay Gabson. Tapos pag nanay ginabas, mingon siya, uli sa dito kay kuha ang kabaw. Siyempre, lang mangita ko kasi akong kauban ay unggoy akong kauban. Ako rin yung isa magpaklay, tagoy-tagoy lang. Kadumdum ng po ko sa akong iagyan, kung ahaman to ano, naghanang
Kung ano yun, lutsanan sa bitin. Balik, makadukdok ng gihapon. Ano makita ninyo sa kong dagway nga, dagway gini. Okay. Pleasing God, things we must do. Once you become a citizen of the kingdom of God, you have a duty to God as much as He has a duty to you. Sa dihang ikaw na mo citizen sa gingarian sa Dios, ikaw na ay tulumanon sa Dios, kung ang Dios na ay tulumanon diyan nimo. Mutuo ba ka nga, ikaw na kay tulumanon sa Dios to please Him. Pagpahimot niya. Then, ang Diyos po na itulumanon na God will bless you in every way. But you must respond by doing what pleases Him. God, as much as He has duty to you, God will bless you in every way. Muna nga, ang panalangin mo abot mo igsuon, kung siya mahimuot, dili sa imong nahimo, dili sa unsaman. Ang importante, nahimuot pa siya sa imong gibuhat. Ang imo bang gibuhat para ba niya o para sa mga tao? Then He will bless you. Sa imo bang pagdala sa imong offering para ba niya? Nahimuot pa siya. Kaya kung nahimuot siya, bisan pag ikadamtrak na pa, bugas ba o sa nga offering kung dala kuha siya nahimuot, walay mo balik ni mo bisan kamay. Why? Para sa tao lang ang imuhang paghimaya, pagpahimuot. Pero isara ka salmon imong gidala. Nahimuot siya kay moraw gyud po tong imong income. Ay mong kita, imong posible nga mahatag para sa Dios. Nalipay siya nahimuot, then balikan kaniya sinako. Para man mo bili mo imin noon. Para mong nakuyawan na sa dump truck, bili pala ng dump truck. God will bless you in every way. But you must respond by doing what pleases Him. Dapat ka mo respond sa Dios. Unsay makapahimot ngadto kaniya. Now, sa Colossians chapter 1 verse 10. Walk worthy of the Lord. Magalakaw ikaw nga takos ngadto sa Ginoo, fully pleasing, full. Kinatibuk-an nga nakapahimot kaniya being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Being fruitful in every good work, ay mong mabungahon sa mga maayong buhat and increasing in the knowledge of God. Ang pag-uswag sa kahibalo diya sa Dios. That is pleasing God. Nasa 1 John 3:22. And whatever we ask, we receive from Him. Unsay atong gipangayo, atong nadawat gikan kaniya, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yung mo na mga igsoon. Mabasa ba diya sa layo? And whatever we ask, kung sa may atong gipangayo, we receive from Him. Kung sa may hinungdan nga nung nakadawat ka sa imong gipangayo, because we keep His commandments. Keeping of commandments is the way to pleases Him. Mura pag ikaw ginikanan, gitamdan yun sa imong mga anak, ang imong mga pulong. Di ba ang imong kasing-kasing murag yun? Bayaw-bayawon sa langit. Ang tanan nimong gisugo, nabuhak. Wow! Praise the Lord, ning mga bataa. Ngano man nalipay ka. Pero sa pulo ka sugo, nga imong gihatag niya, wala pa yung bisag tunga na lang na iyang nabuhat niini. Lami kay pagkikito ng dunggan ng mga bataa. Ayaw lang po kayo pasigwa na idunggan. Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight.
What should we do to pleasing to God? Unsay atong buhaton nga makapahimot kita sa Dios? Posible unsay imong buhaton? Kamong mga anak, nangandoy ba mo nga mapahimot ninyo inyong ginikanan? Sa unsang paagi? Sa unsang paagi? Keeping their commandment, instruction, advices, counsel, decree. Ora man ay kalipay sa mga ginikanan. Bahalag muhurot mo isa ka gantang kadakaon. Kay ipanganak yun mo nga kusog-kusog mo kaon, okay ra na. Tugot rang ginikanan na, bahalag ako kay kugasto ni kong anak. Sugam kaon eh. Tiud-tiud lang kaon. Tugot rang ginikanan. Pero wa kay nahimo. Miingon na kadugayan mapulan. Permiro di pa. Kadugayan miingon sobra-sobra na gani. May pinagpuwit ang baboy yan. Mabalik ya pa. Pero wa mo po siguro yung ingunana. Why should we do to pleasing to God? Sabi atong buhaton para mapahimot nato ang Dios. Number 1, ato lang kuhaan og acronym ang the word pleasing. Number 1 is the letter P stands for prayer. Then Jesus told his disciples a parable to show them that people should always keep praying and not give up. Ang pag-ampo usa ka pagpahimuot sa Dios. Akong usbon ang pag-ampo usa ka pamaaging nga pagpahimuot sa Dios. Akong usbon ang pag-ampo usa ka pamaaging nga pagpahimuot sa Dios. Ya kung di ka moampo, ngayo ra kag blessing, Lord, hinanglan mo ani. Ampo na. Ampo to Lord. Ampo biya po to. Ampo means you have to intercede. Now, ang pag-ampo importante sa tao, ngadto sa Dios. Manay pamaagi nga ikaw nagapahimuot kaniya. Amen. Okay, next. Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, and let your request be made known to God. Prayer lang yapon. Nang importante kayong pag-ampo. Kung na kay panginanglan, idool sa Ginoo. Na kay panginanglan, idool sa Ginoo. Lord, panginanglan ko, O Dios, naning halaga. Lord, ang nasod, panginanglan, O Dios, o proteksyon. Lord, panalangin akong silingan. Ana ra kung mag-ampo kag pagkaon na dali ra gid mo kay gutom na jud kayo ka, di jud ka kapasalamat ug taas-taas. Di jud ka kaampo nga Lord na pay mga tao karong orasa nga wa pagi pagkaon sa ilang mga lamesa. Ingon nga ako imong ipagkaon Lord, mahintag magkakaon pod sila. Nay anghel magdalag pagkaon sa ilang mga lamesa kung naa sila lamesa. Ambot kung nag-ampo ka kung ana nga klase nga pag-ampo. Yarok lang kag tulon ng tulon sa pagkaon. Wa gid ka naguna-una sa uban nga gipanggutom. Okay. Number 2. L stands for learning. Na kay pag-ampo, then you have to learn more about Jesus. Nagaingon si Jesus Christ, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. You have to learn from me. Magkaton kamo sa kanako, meaning to say, magkaton kamo kung unsa nga klase nga pagserbisyo, ngani kanako. Kung ikaw gusto nga mga lagad sa Dios, magkaton kag daghang mga butang. Take my yoke. Isangon ninyo ang akong yugo tungod kay ang akong yugo gaan, and learn from me. Meaning to say, na mga suffering,
mga isulti ang Ginoo nga ni sa atong kinabuhi, nay mga revelation. Di ta mukat-on ug di ta makakaton kung dili ta maminaw niya. Atong gisangon lang gyud ang atong kaugaling mga yugo sa atong kaugalingon nagpabug-at kita maayon sa atong kaugalingon. Learning. Now sa Colossians chapter 1 verse 9, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Dapat mag-increase ang imong kahibalo about God. Dili kay paghapon ka kahibaw-an hangtod karon. Grade 1 pa lang gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay dili man jud ka kapasar og grade 2 kung di ka kaabot sa grade 2 kung di ka kapasar sa grade 1. Mas lisod kung mangandoy ka nga mahimo kang high school unya pag elementary pa ang capacity or ang imong kakayanan sa imong kaalaman. Mao biyan ang daghan kaayo mga igsoon nga mga nangandoy nga magpastor, magleader, nangapando na lang sila kay kaingon sila, wow, nindot kayo sa atubangan magwali. Murag sikat paminawon. Pag-abot lang sa yapon. Ano man? Dili man maura may nagustuhan ang posisyon, wala nagustuhi kung unsa ang gradual process. Dapat mahuman kag grade 6, maabot kag high school, maabot kag college, kay lisod po kay elementary graduate ra ka tapos mo grade so kag college. Shortcut lang gihapon ang imong proseso. Unang alisurak ay college ay. Ang tanan nga ning abot og college, nga ning agi og elementary ug high school, wa gyud lisuri perting sayo na mura ra grade 1 ang klase. Espera ko, iko nga, pero meron akong sulod sa college ko, perting siguro lisura kay college, good college. Kung nahuman Bible school, kining college lisod kayo. Pag-abot ito ko nga, gitudlo na sa grade 5, sa grade 6, balik-balik kung dahil ko ano. Marag review lang ang mga mong nakatunan sa elementary o high school. Kung maabot ka college, review ra. Muna nga, ang elementary o ang high school, good, kung good ang foundation, kung ningkaton ka ani, wala kay problema sa college. Pero butingol ka sa elementary, sa muntag high school, ay nalang add to college, kapoy-kapoy lang ka. Sabi, atuon mo sa college. Paghangad na ka dito, Kung sa dipot pasabot, anak, ma'am. Ay nalang add to. Kasi mangundang na pumutanan kay pato. Okay. Being fruitful in every good work and increasing the knowledge of God. Pagkataas akong kahibalo. Kumaga dili na ta maisahan sa problema. Dili na ta maisahan sa pagsulay. Dili na ta maisahan sa man nga mga trahedya sa akong kinabuhi. Kaya siyempre kung makapasar ka grade 1 pag-abot na sa grade 2, na medyo lahi bago na po pero murag balik ra gihapon ang uban. Kay ang 1 plus 1 na aragyapon na sa grade 2. Tinuhod ba, ma'am? Time extra din eh. Balik ragyapon ang 1 plus 1 sa grade 1 na pag-abot sa grade 2, no aragyapon yung balik. Pag-abot sa high school, to aragyapon, present lang gyapon ang 1 plus 1. Balik ra. Pero kung wa ka ning kat-on sa tanang mga butang, dili mag-increase ang imong kahibalo. Muna nga, nagapabilin na gyapon ta nga baby sa pagpangalagad sa Ginoo. Learning, number 3. E stands for evangelism. How do we do that? Evangelize. Sultin mo sa mga tao nga nangalagad ka sa Ginoo. Nangalagad na ba ako sa Ginoo?
Isulti lang ko nimo nga nangalagad ka sa Ginoo. Wadto ka sa imong mga amigo, mga amiga. Magbuhat silang dili maayo. Usara ang akong ikaingon nimo. Wala dili ko mingon nimo dali Bible. Ingna lang sila nga nangalagad ko sa Ginoo. Pahibalo ra gud nimo gud. Pero kahibalo ko. Kapag abot niya ng mga panahon na imong gidinay ang Ginoo. Ingon kag ang tilaw lamputan. Isa lang kabaso ko. Tapos magbuhat na kag imong verse dayon. Para sa tiyan na ko naman, isulod lang, di lang isulod sa ulo. Magbuhat na kag imong bersikulo. Kung muinom ka, ayaw pagbuhat ang bersikulo imo. Kung magbisyo ka, sigarilyo ka, ayaw pagbuhat ang bersikulo imo ha. Imong isulti sa mga tao, ang alagad ko sa Ginoo. Nakoy gibuhat ani last kung ako masayop 2010, 2009 ana. Ang reunion, as arap ko naka-appeal. Di gyud malikayan pag reunion, umot ning mga reunion, dugay kay ta makita, mag-inom tag maayo. Pagati ko lingkod dito gapaha ang beer pati daghanan ko. Grabe naman mga tawhan. Tapos putay mga tag-as igliog. Tapos pag abot na dito, tinagayay na dayon. Ingon na sila, lagsara ta pasto, lagsara ta makita. Inom pasto. Inom. Balikon sa nato sa makadyo tong atong mga nakaraan. Kung kamo lang sa gyud. Kay ako mo inom ra ba ko. Inyo kung pagsug pa inom gyud ko. Ugson man gyud. Tapos ayaw niya sunahan kasi inyong sunon. Tapos itunol man gyud. Kay ilam yung lantaw pag pastor. Ano magiging pinakabuutan sa tao sa libutan, iniyuta. Ano magiging mo donol gyud niya hubog na. Yung basig nakalimot mo kinsa ko. Mo inom ko. Kung imo jud kong pugsog pa inom. Pero sabot ang daan. Ayaw ko katawi kung panahon mahubog ko. Kay isag mahubog ko kabalo para bagay ko manumbag. Pastor man ko kabalo ko manumbag. Gibutang ang ilingon. Adi ako natupok sa ning tawhana kay nabag-o na magiti, nabag-o na maginig relihiyon. Ana ba? Tapos sabay ko mangis ako kay kahion kay ko. Ditso na dayon ko ulit. Hindot among istorya pukson tag painom. Ko dili lagi ko kay kuan. Ay lang po ninyo na in town. Dili ito maayo. Ako lang ipahinomdom nila basi nakalimot sila bas ilang kaatbang. Okay. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with all patience and teaching. Imong itudlo, naani, akong nakatunan, mga lagad ka sa Ginoo, kay wa ka kahibalo, mamatay ka ugma. Number 4, A stands for attendance. Usa din na ding attendance pagkapahimuot sa Ginoo. Muto ba ta din nga ang mong attendance usa nga pagpahimuot sa Ginoo? Anong usahay lagi wala man lagi ka. Sa estudyante pa ka sa tawag nimo. Kamo ray ngalan ana. Unsay kanta ana sa eskwelahan? Ayaw ninyo kanta, dili mayo. Okay. Number 4, A stands for attendance. Nagaingon si Apostle Paul, do not forsake the assembling of ourselves together. Ayaw niyo wad-a ang panagtigom, panagtapok-tapok ourselves together, as is the habit of some, but encourage one another,
And all the more as you see the day drawing near. Hilabi na nga kamo nakahibalo nga hapit na ug duol na gyud ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Manadili nato ni wadon mga igsoon kining ngun-ani nga panagtigom. Dili nato ni sipyaton. Gawas mo gid kaya sa atong mga lawas. Kay usay maglain atong lawas basta maglingkod ata di maratag di ganahan maglingkod. Pero di kadaog ang atong lawas. And they continued in Acts chapter 2 verse 42, and they continued with devotion to the apostles, teaching and fellowship and breaking of bread and the prayers. Padayon sila. Padayon lang. Padayon lang ta mga igsoon. Padayon nato ipakita ang atong talento pagpahimuot sa Ginoo. Amen. Mga young people, padayon lang. Pagpahimuot sa Ginoo. Ipagawas niyang talento. Kanibitaw akong talento din akong ipugos-pugos nigtago. Mugawas mo gino. Tanaw din akong drawing diyan nakadimaw ba na. Katawas yung mere ako ra nang binuangag drawing. Ambot ko na porma gibinuangan ra gud. Sinungutanang man naman ang mislimpyo na gibuling-bulingan man no. Tantawan yung kamera di ba nakapundo na siya si magkipat-kipat. Anay itom. Dapat dark mo gud ang atuang kuan dias luyo. Nya kay light man atong kamera, lantawan na atong mga previous videos magkipat-kipat. Samot ang iyag taas na ako sa kamot, kipat. Sakay na sa kamot nga mo. Pagtaso, na may singsing. Pag makaigos siya ka ng puti. Kipat-kipat siya, dapat naka-dark. Pero wala pa na nahuman. Usa pa na niyo makita ng mahumana. Ang unana giday ng pictura. Karon di pa mo kasabot ana unsa na. Bahala di mo kasabot ana. Okay, number 5 is stands for suffering. Ay mga tao nga dili willing nga magantos. Gusto sila mahimong santos pero dili willing nga mahimong santos or magantos. Now, if anyone suffers as Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Pahimot ang Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi sa unsa man nga klase nga pagsulay. Whatever suffering ay imong giantos, dapat mahimaya ang Ginoo. Dili lang kay puro lang ta praise the Lord. Kung natay daghang kwarta, daghang tag pagkaon, daghang tag unsa may daghan nato abundansya, then kung wala na, nagantos na ka, wala na friends, wala na pamilyang mindol, then you have to start. Lord, unsa man ni? Manang si Job lang ang nakabalo. In the midst of suffering, nalipay ang Ginoo siyang kinabuhi. If anyone suffers as Christians, let him not be ashamed. Ayaw mo kaulaw, but let him glorify God. Tuguti nga mahimaya gyapon niya ang Dios in that name. Aliwala sa kawalan-on, kasakit, whatever, kabalakan, mahimaya ang Ginoo mga igsoon. Ngandoy ko gusto ka amen. Kasagara aratag, dagatag hallelujah, praise the Lord kung natay daghang kwartag sa lapi, daghang tag pagkaon. Muna kami naanad nami. Pastora, di gid makahibalo ang mga tao nga wala may kwarta. Di gid sila maka-discern. Di gid ma-discern ning dagwaya. Sa una pag yun, dili gid mahibaw-an nga na naigiantos na day problema. Ana, sa inon ka nga, February 14, misunderstanding na mong pastora, tapos na mapay napili ni Juni nga the best couple, sweetest couple. Yan namin understanding ato.
Katawa may pastora ko kuman, kumain dito mga inartista. Wa nila nahalata nga. Naday tay gamay. Naday tay mga gamay. Okay. Let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Paul and Barnabas were strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in faith and saying that through many tribulations, kasakitan, tribulations, we must enter the kingdom of God. Encouraging them to continue in faith, padayon sa pagtuo, encourage ang matag usa, padayon lang sister, padayon lang brother. Ayaw lantawa na imong problema nga gamay ra man kayo na. Lantawa ang Dios nimong dako. Kay unyag tubo, unyag kadaghan na sa atong problema, managko pag yun. Ang imong Dios pud magkagamay. Di ba kasagaran na? Magkadaghan na imong problema diri. Left and right ang problema ng pasluyo. Nagkadagko pag yun. Isang saan imong kutkot imong ulo, walay solusyon. Tapos, ang imong Dios nagkagamay. Gamay na naman kayo. Dikit kasaligan ng Diyos kay gamay kayo. Pero ikaw itong problema, dili ang Diyos ang ninggamay. Ikaw, ang imong pagtuo. Kay nahadlo ka sa problema. Nakafocus ang imong kasing-kasing sa problema. Dapat ingon nimo to imong problema. Mao ni ning orasa nga magproblema gikan nako. Ayaw kog tagay problema. Kay gikapoy nako nimo sinudong. Mao ning orasa nga magproblema nako. Magproblema ka nako. Akong isulti nimo, ideklara nimo karong problema ka nga nako'y dakong Dios nga motabang nako. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Okay. Basin sige ra taglantaw tong problema. Encouraging them to continue in faith and saying that through many tribulation we must enter the kingdom of God. Number 6 na ta. I stands for industry. Sana po kaning industry. Sa ning industry. Pagkakugi. Mga young people, ato nining gipiyal ang simbahan. Ilang magkamot. Gipiyuhan ning atong simbahan. Ako lang ilang tawag hapon, busy mo yapon sila cellphone. Tanaw ra ko do, mga trapo, ipon na po magamit. Industry. Pagpahimod sa Dios kining pagkakugi. Ang pagkakugi usa ka pagpahimod sa Dios. Ang pagkugi usa ka paagi nga pagpahimod sa Dios. Unsa may giingon ni Apostol Pablo? Tama mo ba basa ana? Sa giingon niya sa Ephesians 4:28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands. Atong mga sigpangawat nagkwarta sila mga ginikanan. Pagtrabaho mo, sigpangilan sa ginikanan, sirag buhat-buhat o pamaaging o saan pag-ilad ang ginikanan. Di na ako mailad ang ginikanan da. Saan na pangitang paaging saan ako ni pag-ilad. Muna mga ginikanan, ilarunon kayo kanak. Nakinay ang mga anak, mga bisang sahon ko ninyo sulod sa bulsa, diligid mo kasulod. Ang sahon. Diligid mo kasulod, dito mo sahon. Di ba, ilarunon kayo ang mga ginikanan? Mas Kuya Jasser, ako na ning sorte last year, tabo. Itong panahon na nga, may pagka-inlove ug may sa cellphone. Kamata ko alas 3. Yun. Ngi siya, ngi.
So, sisulod sa kwarto, gitag haplas. Haplas siya. Naglantaw ko niya, siya kay balog ang mata na ikaw. Haplas siya. Butang haplas. Tunga-dunga na kita sa cellphone. Sa kwarto, may na cellphone nila pag gabi. Why? May natilyuhay sa cellphone, magdulog ang cellphone. Ano nga cellphone? Kuha cellphone. Ako po, paggawas niya, dali po gawas dari. I-off na ko ang wifi. Siguro, check pindot. may connection. Hindi, gawas siya dari. Pwede ko yawan niya paggawas niya. Amang ka, gabi pa man, last stress pagod. Amang ka, dili sulod. Ilaro nun ng mga ginikanan, git. Huwag gila yung trabaho ng mga anak, si pangilad sa ginikanan. Oh, klaro kayo yung mga mangingilad na rin. Kapila na mo ka pangilad sa yung ginikanan. Kapila, sabi ko pang tanong rin, eh. Kapila na niya, ikaw dyan, kapila niyo na isahe kong mama. Piliyo na ito ni Medyo Kuan, mainin. Piliyo na ito ni Uban, paglisod ng tubag, dili mayhap. Kapila niyo na isahe kong mama. Kapila ka ni ingon nga man, ako'y project niya, wala, mataraman. Okay, hindi na nato pagso na si Milak Jay. Let the thief no longer steal, but rather let him labor. Magtrabaho. Siyempre naman, kung dako ka, bisan nagtrabaho ka sa balay, kanang mga bata, kanang mga anak, opportunity, pribiliyo ninyo nga pagkatrabaho mo sa balay. Trabaho sa balay. Why? Pagmahay mo, kung tapulan mo ang trabaho sa panimalay, pagmahay mo, yung kaminyo ninyo. Kung pangutana mo, agoy, di na ba ko kabalo manghugas? Kanya, nakaasawa pa niya kung dili magkabalo manghugas. Kada adlaw nung palit plato. Kada humagkaon labay. Kada humagkaon labay. Manang that is a good training ground ang panimalay. Ngano magyaw-yaw man ang uban ng mga magulang ng mga anak nga pabantayon silang manghod. That is the way of training. Masaman. Ang tawag niyo si pastora o kamanghuran, manang lisod din ng mga sawa ka kamanghuran. Kay lisod kayo di kabalong pugos ng bata. Ay wa man di man atiman. Kuan. Ako ra kay patulog sa una. Tigid ka balong patulog, magsumbagay din sila ni Abigail. Pagpakaon, magsumbagay sila. Kahapon ako siya gisultihan. Gining, karon bidog ka. Nag-eskwela, nag-nursery ang anak. Si ay, dali na kaon. Nursery, 3 years old si Abigail. Kaon ka. Bata, nagkuhan ngayong luha na rin. Sige, paghuman. Guri ko na ito sila. Ibuhan nilang doon. Then, kanahilantan. Ha! Kaon na na! Ikaw, uy, Inday. Wat nagilain nga dapat pinakataas ang pasensya kung naibalatian ang bata. Kung usa man kasuko nimo, ikaw gyud ang pinakataas ug musabot sa iyang kay naa sa ibalatian siyang lawas. Sa pa sinakato. Yung lagpako ng bata, ang hilantan, hindi mo kaon, di pinamugtambal. Ipalisod yun ni kamanghuran, giday. Ambot, pasinpog. Wala lang takay balo sa ihang background. At least, maayong po kayo magpigosyo. Bitaw, opportunity kayo niyo makasilbi, mga manghod ninyo. Pero ako, di po kumingon ngayong magkamanghuran nga di kabalo. Ay narbay puros kamanghuran dar. Yun kamanghuran. Si Mikey kamanghuran.
Ana ba? Di, ang kasagaran ko sa manghuran, sa mutag ginikanan, gumikas ka pinangga sa ginikanan nga sa manghuran, di naging patrabaho halos. Kung patrabaho man ang inahan, napoy mga magulang mo sa ako na ana, ay mapiang ka mo alsa ng plato. Napoy mga magulang maluoy mong gud. Mana kami din walay luloy. Gawas ko na kay balatian. Ihigda lang sa dito kay balatian. Pero kuha kay balatian, walay luoy-luoy. Sigon sa kaya sa lawas. Okay. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Na may mga nangalagad sa Ginoo, di man ka provide og pagkaon sa iyang pamilya. Dili man wa may saktong pagmahal. Niini, he has denied the faith and is worse than unbeliever. That is industry. Dapat magkugi ka. Mga anak, magkugi mo. Salamat po sa inyong mga ginikanan karon, dili na gid para sa unang mga panahon. Bisag paglantaw na lang TV, di kita kakitag TV. Wadto kita sa itong silingan. Karon maguna-una pa lang kag may tag natay TV, yung ginikanan palit tayo. Kitag TV kung kinadak-an. Pag sige patagli sa bintana atong mga silingan nga nay TV, lambahan patag sirahan patag bintana. Mga dalo kay mga TV. Gara rapat kung mga unatong mga dalo kay TV, wag nang asinso ang tud karon. Agam ninyo. Nanawan ng mga atat kay malatog TV kung walay TV. Wag yapon TV ang tud karon. Okay, number 7. In stands for neighborliness. Pure religion and defiled before God, the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep oneself unspotted from the world. Neighborliness. Nakay kahangawa sa imong isig ka tao, sa imong kaingon, isig kaingon, kaubag trabaho. Ang inahanglan siya, imong gi-offer mong kagulingon, yung kagkini, itabang na ko nimo. E dili man tanang panahon, imuha. Dili tanang kalipay, tanang panahon, nagmalipayon ka. Kunya katong imong gitabangan, naghilak, naglabad ang ulo. Imong gitabangan, tapos pag-abot tayo sa panahon, mas dako pa ang ganting ang ihatag sa Ginoo. Tadihang ikaw na po ang naghilak. Daghan ang duol nimo nga mutabang tungod kay nagbuhat kag maayo for them. Amen. Okay. But a Samaritan as journeyed came where the victim of robbers lay, and when he saw him, he had compassion. He went to his aid, bound up his wounds, pouring in oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him into an inn and took care of him. Iagian ito Parisi. Iagian o skriba. Ilang taon lang tong duguan nga gagitulis na tao. Ilang taon lang nila. Di ba? Grabe naman ang duguan na, bulagta na, gilantaw ra nimo giagian lang nimo di ka makonsensya nakaabot ka dito nga di ka kauna-una nga nay himat yun dire. Then kining Samaritan nga tao na agian niya, iyang gikugos, gipahigda siyang dughan, gibindahian, gihugasan, gidala sa ospital, gibayran pa gid ang ospital sa wala pa siya minglakaw. Grabe nga pagtabang siyang neighbor. Ang neighbor mga igsoon, dili itong kasikpit ni mong balay, duol or silingan, kung dili mga taong nanginahanglan sa imong tabang. Tabangi sila kay nanginahanglan sila sa imong tabang. Hallelujah. Kung di man financial, why not dili ta katabang spiritual?
Yampo nimo. Mao ni akong ikatabang nimo. Okay, at ito sa katapusan, which number 8. G stands for godliness. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Dapat dili maghari ang sala sa inyong mortal body so that you obey its evil desires. Para inyong masunod, para dili inyo masunod ang unsa may mga dautan nga tinguha. Dapat dili maghari ang sala. Masunod ang kabubuton sa Ginoo. That is godliness. Now Psalms 4 verse 3. But know that the Lord has set apart for himself the one who is godly. Ang Dios ang naglain nimo. Dili siya pwedeng mo ipon-ipon sa mga taong walay Dios. Nakikauban lang siya sa mga anak o sa mga Dios nun nga klaseng nga tao. Not sa mga religious people, but to the godly people. Ang pagka-Diyos nun mo na ipaagi nga mapahimuot nimo ang Diyos. Kawang ang pagka-religyoso. Now, what does God say about men pleasers? Why? Because nangandoy man tang amay mong men pleasers. Insay nangandoy din nga kugi kita magpahimot og tao. Sugot lang tag dili kakaon basta kay sila magkakaon. Pwede ra pud gihapon kung sakripisyo nga tinuod. What does God say about men? A man pleaser can never please God, Jesus says. Ang man pleaser dili gid makapahimot sa Dios. That's why do not try to please man. Ilabi na sa simbahan, ayaw sulay nga itag malipay si pastor nako, itag may nako pagkanta. Bisan pag unsa nga klase nga kanta din na. Wa na ko'y pakialam. Gawas mong practice, koreksyonan kung angay koreksyonan. Basta kay imong gikanta, imong gigamit, imong kinabuhi, imong talento para sa Dios, para sa Dios. Amen. Usahay murag maglantaw tag-taw nitag malipay siya ani, nitag ayaw. A man pleaser can never please God. Jesus says that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. But he that is acceptable to God is approved of men. Matod pa ni Solomon, when a man's ways please the Lord, kung ang tanang mga pamaagi sa Ginoo, makapahimaya, o ang pamaagi sa tao, makapahimaya sa Ginoo, he makes even his enemies to be at peace with him. Sen ka bisan ang imong mga kaaway mo duol nimo, makighag nimo, pasayloa ko, ano man. Nalipay ang Ginoo sa imong motibo o sa imuhang pagpahimaya niya dili sa tao. Mabay ng mga politiko, kanunay lang gaaway-away. Walay kahumanan ng away. Ano man? Abot po ng mga politiko, walay kahumanan ng away. Ano man, most of them are man pleaser. Na sila'y kanya-kanyang kampi-kampi. Tao na kuna, dili na inyong tao. Tao na kuna diya tanan. Manang walay katapusan silang away, oy. Gumikan kay daghan, na sila mang kampi-kampi. Manang walay katapusan diyon. Ang tod karon. Are you trying to please man or God? Nintry ba ka nga magpahimot lamang sa tao o magpahimot ka sa Diyos? From trying to please men, if I were still trying to please men, I would not be a servant of Jesus Christ. Kung ako ming Sulaiman nga magpahimuot lamang sa tao, ato pa ni Apostol Pablo, ako dili servant of Christ. Muna nga sa kong pagkumasto din wa ko ming sulay nga malipay mo nako sa kong inalihan. Dapat kadawali nako mga madismaya mo tanan sa kong wali. Pero tungod kay ako maning giwalik para sa Ginoo, mo nang nalipay pud mo.
Usahay, di po nung malipay, inalagod po. Usahay, ba po na pastor, di po may malipay. Sawali ra, dili sa imong dagway. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. Na may mga simbahan nga pang man, lang ba? People pleasing. I did not receive it from any man, nor was I taught. Rather, I received it, the revelation of Jesus Christ. Now, what does the Bible say about pleasing God, not man? 1 Thessalonians, but as we were allowed to God to be put trust in the gospel, even so we speak and pleasing men, but God which right our hearts. How can I please God, not man? Saan ginako pagpahimuot ang Diyos? Dili sa tao. Don't be man pleaser, be a God pleaser. Amen. Amen. Make it your goal in life to please God, not human beings. That doesn't mean you deliberately out of displease human beings. Atong latawan mga igsoon, taas kayo. Usog na kayo sila. Okay. Dirita sa picture. This is the good sign. The signs you are a people pleaser. Ato nang lantawon din, nabakaani. Ikaw may mukha na mo judge sa imong kagalingon. Ayaw po, sulting ako na. Basta kayo mo lang i-discern, marag ako giday ni. Unana, day ko, people pleaser, day ko. Okay. Signs of you are a people pleaser. Put others people's needs before your own. Ikaw ni o dili. Allow others to take advantage of your kindness. Perminti lang kang maisahan. Kay buutan lagi kaayo ka. Di ka kabalo mo inistrikto. Muna sa grasya bugid sa Ginoo mga igsoon. Pag abot nung nangabang kami didto, ingon ng mga silingon nung di mo nangabang. Daghan na biging kawatan din ha. Sa dagway pa lang nako, mahadlok ng kawatan, wag yung kawatan maagi dito. Man sa mo dire. Pana sir, magkuan kaning nang magumpra og mga kuan. Dili na gyanan dire. Adi sila mangagi. Kay mangumpra sila tok kuan tapos mamunit kay mga planggana sa mga pagpuniton. O dili na dire, dili na gyanan. Kung nami mga gubare ako tiksan lang tiya tagay kong number. Kani atong simbahan, mabalaka sila kay dapat atong bintana naka-grills. Pilay paglukdok anak. Tapos kaputon lang na usay makapot din na, di na kinahanglan mo tikam. Tuyoon yung ipaduol diha. Sa grasya ra po na sa Ginoo, wa po ko gaingon nga kuan. Siguro kung buutan kay naong ang pastor din daghan kay nangawa aring napita. So far 3 years na ta dire. Wala pa'y abot kung naay kuan nga naay nawa dire. Wala. Mabalaka ko usahay kay dili masirad ani portahan na nay mo puko mo abre tapos abre di ay. Iko welcome ang mga kawatan. Pero dili ta magsalig. Kinahanglan gyud pod safety. Pero mo lagi na lagi tungod kay dili ta people pleaser, mahadlok sila sa dagway kag sakit. Unsa na pastor ya no? Samot na karon mo nagpapabulaw-bulaw ng buhok. Okay. People pleaser, avoid conflict. Dili ganahan na samukan na kay ko ano di na undang mo na to na. Wag avoid. Solusyonan. Kay kung di mo solusyon gamay kay problema kay hadlok kag naay masuko naay dili na ganahan, mas mudako ang problema. Take care of others. Kanunay kang concern sa uban, pero adyo kay concern sa imong kaugalingon. Ina imong kaugalingon, luoya dahil imong kaugalingon. Next,
feel guilty when you take care of yourself. Kung natiman na nimong kaugalingon, guilty na ka. Kaya wa nimo naunang uban kaysa imong kaugalingon. Nauna nimo imong kaugalingon. Kung pwede na lang kung nakaon na nimo imong iluwa kay ihungit nimo atong imong tao nga nalipay nimo. People pleaser sign. Next is find it hard to say no. Lisod mo no kini mga people pleaser. Always yes. Yes nang yes lang. Digin mag no. Puro lang yes. Pero kanang duha anas ko ngalan. Nang yes o no. Do things out of obligation. Kanunay siyang nagbuhat bisag di na niya obligasyon. Hala, trabaho lang. Ako kung dili na ko trabaho, kung nakabantay mo, kung i-assign na nako din na dili ko mo trabaho na imo ng trabaho. Gawas kung ikinahanglan gyud. Kung leader, ay kung way mo hindi ako. Pero dili na akong trabaho. Ay naka-assign. Na dili mo makakita nako nga nagtrabaho sa dili nako trabaho. Ayaw sulay nga magtrabaho sa dili imong trabaho. Kay basta kay nabasahan ko na sa Book of Proverbs nga nagbayad kag dili nimo utang dako kag tulubagon sa Ginoo. Ayaw pagbayad og dili nimo utang kay hadlok kag mapriso ang imong kumpare kumari. Ikaw ning bayad sakripisyo. Depende kung ang imuhang motibo pang Ginoo ra gyapon okay ra gyapon na siya. Pero kay para mahimuot lang siya ayaw buhata. Sa pagyud, ana man ta adto? Stay in unsatisfying relationship or situation. Unsatisfying relationship. Wala kaganahin lang, antos lang. Kung wala ganahin, magsabot ta. Na may mga, like for example, sa mga magdayon, kung wala tapang na kayo mga paghinikugmain, na yung annulment kills, file na yun. Ingon ang ubang mga, grabe lang ko na diya. Yes! Mo-agree ko, ano naman? Magsigira mo kuyo. Naman diri sa lower ludyong, dili lang na ko ingalan kay nakaila mo. O sa kabalay, ang ilang mga anak, lagyon mo po noon. Tagsa sila kabuhan, magyayon sila. Walay tingganay. Nakari sa lower ludyong. Kanang tagoy lower ludyong, nakailaan na. Hangtod karon. Tagsa sila higdaanan, tagsa sila kwarto. Walay tingganay kay nag-away ko na perti ng dugaya. Kaya niya naman anak. Pwede rin. Ako, itataglayang luna. Grabe naman po ng nilastikay, gigtaman sa gina, waiting ka na eh. Magkaabot din na sa silong, waiting ka na eh. Sabay yamkid. Grabe nagigitag sa garbo. Stay in unsatisfying relationship or situation. Wa naging ka natagbaw. Buhat og lakang. Nga, kuan, basta kay legal lang. Ay nang illegal. Yung lang, tulubagon sa Dios. Mas dako kag tulubagon. Kapatak sa anay mo garbo din ha. Nga wa na gid mo nagkasinabtanay. Next, praktikal ni ha. Apil na sa ebanghelyo. Sim kay gudlag grabe pastor nagtudlo ang magunana. Ayaw isulti dito kung magaganahin ini. Okay, sa pagkasunod. R, undecisive. Dili decisive. Way klarong desisyon. Buhaton dili. Wala na, way undecisive. Indecisive rather. Minimize your own feelings and needs. Worry about the future and have a hard time with uncertainty. Kanunay nabalaka sa ugma pero naon po siya nakapokus nga walay klaro
nga kinabuhi. Balaka ko sa umada. Pero naaman lagi ka diyang gapundo nang way klaro. Huwag lagi trabaho. Pangitag trabaho. Kung nabalaka ka sa imong future, pangitag trabaho, pag ampos Ginoo nga na kay trabaho, bubuhat og lakang nga ikaw makabaton og trabaho para makakaon ka. Amen. Mga praktikal ra niya. Ay mo kalain ako. Next, compromise your values if it means people will like you. Dili ka pwede magpakita ng masuko. No? Dili. Kasi niya, di na sila ganahan ako. Kaya ang tinuod nga nagpahimuot sa tao, nagpahimuot sa Dios, bahalag masuko. Bahalag dili sila ganahan, basta kay makakita silang nga nasuko ka sa mga dili insakto. Gawas kung nasuko ka kay na may uban masuko bisag way klaro. Nabito pag silos-silos nga way klaro. Anang mga silos na tinuod yun, Okay. These also are the signs. 10 signs are people pleaser. At wala ni tilokon. You are agree even when you are disagree. You apologize too much. Sige kag pangay pasaylo la sa you always have someone double check your work. You are constantly burdened by other people's feelings. You rarely accept credit or praise. You take blame when it's not yours. You act like the person around you. You always say yes. You avoid any all conflict. You need everyone to like you, even the people you don't like. Mog yung piliton nga ganahan siya nimo. Sa ang tao ganahin nimo, yung piliton. Ako di ko mamugos. Nang usahay magkabantay mo nako, di ko mamugos. Like for example, there is ato ra ni alali isulti sa ban. Like for example, sa board of elders meeting, usahay di manganhi. Ay wala ko ganahan, dili ko ganahan. Abot lang ko kano sa amo ganahan. Ganahan ko. Monthly. Tapos paabot og ipog na. Pastor, meeting ta. Ay maghisgot ta sa ban. Abot rin po ko tama no human ang tuig. Pero bakit anak ko ang perti ninyong bisag busy kayo na agyamon. Kaya ako gipakatao ko dili ko para naiganahan ako. Kung dili ka ganahan, dili po ko ganahan. Okay, anita sa solusyon how to stop people pleasing. Dapat ma-stop na no. Gusto ba mong ma-stop kung kamo ni? Kung dili mo gusto, may natadari. Manidog ta. Para mo ba, naganahin no? Ito naman Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. How to stop people pleasing. Number 1, be honest. When you can be honest about how you really feel, you let people know that the real you. Imong ipahibalo sa mga tao, mao na ikaw. Mao na ang imuhang kinayag kinabuhi. Number 2, acknowledge your needs. Acknowledging what you need means that your focus is where it needs to be, on you. Number 3, say no nicely. It takes guts to say no, and when you finally do, it's more empowering than anything else. Number 4, practice self-care. At imana imo kaugalingon pag-una. Attend to physical, emotional, and spiritual needs to stay balanced and avoid overwhelm. Number 5, let go of the guilt. Dapat ka naka-move on sa mga guilt. Give yourself permission to let go of the guilt. You deserve to have what you want. Number 6, the last one. Trust that it will be okay. No matter what reaction you get, those who really love you can honor your needs too.
Katong tinuod nga nahigugma nimo, nagmahal nimo, mupas ni dungog to siya nimo. Tungod kay imong ipakita ang tinuod nga pag imong ipakita ang tinuod nimong pagkaikaw. Muna nga atong target mga igsoon is to please the Lord. Ang pagpahimuot sa Ginoo. Kanang ipakita nato nga atong tinuod nga kita. Dili lang kay para lang mopalakpak ang mga tao nato. Ma-enjoy ang mga tao, maglantaw nato. Kung nang ambisyon kag musikat, ayaw panganduya nga musikat. Magpasikat ka sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y motuboy nimo. Matod pa niya. Kinsa man nga andam sa paghatag siyang kaugalingon ngadto kaniya, magpaubos siya siyang kaugalingon ug siya igapataas sa Dios. Na walay rason nga dili ka panalanginan kung imong buhaton ang pagpahimuot sa Dios, dili para sa tao. Imong ipahinungod ang imong talento para sa Dios, dili para sa tao. Mabiyan ang dali ra kay ta madismaya tungod kay mga people pleaser tang tanan halos. Anong na-discourage man ka? Wala ko na lamano. Anong wala naman lang kaning kanta? Gipugnan man ko nila wa pakantahan. Anong wala naman lagi kaning tugtog sa instrument? Batik daw ko mo gitar. Kinsa man ay nang nagbawal nimo? Kung ang Dios nagbawal nimo, ayaw kinahanglan na ka mo undang. Kung ang Dios ang nagbawal, ano nga atong kinabuhi mga igsoon, atong gitinguha pag-ayo, atong ipangandoy nga siya mahimuot ug mahimaya sa atong kinabuhi. And all these blessings will come upon us. Kamong mga batanon, ihatag ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ayaw sa tao. Ayaw ninyo paningkamuti nga malipay ani si pastor, malipay si pastora, si sister, si brother. Ayaw. Ayaw pagbuhat og mga lakang, mag-ampo kag taas, mag-ampo kag kusog para madungog sa mga tao. Ayaw buhata. Gawas ko ng imong motibo, imong gibuhat para sa Dios. Manandali ra kay ta madiskurahe kung maigo ang atong garbo kung kita mga people pleaser. Dali ra kay ta madismaya, dali ra kay ta manglupaypay, manghina. Mingon na dayon kag wala naman ko ganahin. Dili na mo'y rason nga wala ka ganahin. Ang rason, tungod kay wala na ning pakpak nimo, wala na ning katawan nimo, wala na ning daig nimo. Nang maningkamot tag pasinaw sa atong dagway para daghan tag followers, daghang mulantaw sa atong naong. Unya, wag nato gipakita ang tinuod nga dagway nato, atong gipost sa Facebook, mga sinaw kay tag mga naong. Nindot kay tag pagkaon na abdan ta didto ginamos atong sudan, na dismaya ka kay naabdan ka ginamos imong sudan. Unya sige kag post og litson, sige kag post mga adobo, i-post og apil ng ginamos og bulad. Magpakatotoo ta mga igsoon sa atong kinabuhi, atong ialagad ang atong kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Kaya siya anda mo panalangin sa atong kinabuhi. Ayaw paningkamot. Kung politician, ayaw paningkamot nga mga taong pakpak nato. Mga song leaders, mga back-uppers. Kung saan na lang walay ganahan sa imong kanta. Dako kay nag-apekto sa imong kinabuhi, oy.
Kinsa may ganahan mo kanta na, wa may ganahan nga sa imong tingog. Una kun ikaw, God pleaser. Ang tanan nimong gibuhat, imong gihatag, imong gibuhat para sa Dios, dili para sa tao. Mga anak, magtrabaho mo para sa Ginoo. That's why the Bible said, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, and this is right in the Lord. Magtrabaho ka, mangandoy ka, magdamgo ka for the Lord, not for your parents, not for other people. Mubalik, mo-bless ang Ginoo sa mga anak nga nahigugma sa Dios. Kay ang mga anak nga nahigugma sa Dios, kay balo sila mupangga, sila manginikanan. Kay dili pwede magplastik-plastikan mga igsoon. Nga moingon kag nahigugma sa Dios. Pero waday ka tinuod nga nahigugma, nagpangga sa imong ginikanan. Dapat amay mong responsible nga mga anak niya. Kining mga musicians, belong sa music team. Dapat ni mga responsible people. Tungod kay dinhi magsugwak ang panalangin. Kung magsugod tag pagpahimuot sa Ginoo kaysa tao. Muna nga ako, wala kong mangandoy nga inyo kong pakpakan. Naran ninyo kong pakpak mong diling kung unsa man. Pero mas nindot kong atong pagpalakpak para sa Dios. Tanan atong buhaton para sa Dios. Hallelujah. Let's give our lives to the Lord. Kung naman tayo mga sipyat nga nahimo nga dili maayo, kapag pangtao lang nga atong gihimo, dool ta sa Ginoo, ina Ginoo, tungod kay magsilos yun ang Ginoo mga igsoon, bisan pag-usaon. Magsilos siya. Muna gitawag siya, I am a jealous God. Ningon ka nga ikaw magsilbi nako, pero wala ka nagpahimuot nako. Ikaw nagpahimuot sa imong isig katao lamang. Mga itag pasaylo sa Ginoo, na Lord, pasaylo ako. Kay trying hard kaayo ko nga magpahimuot sa tao, pero wa man ka nalipay, Ginoo. Hallelujah. Shall we sing this song? This is my desire. We have to honor the Lord our King. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord. Ikaw akong pasidunggan, Ginoo, ni kinabuhi. Sa tibok na akong kasing-kasing ko, Diyos. Hallelujah. Ikaw akong masimba. Oh, Jesus. Even to our adoration. Ikaw maday ko, Diyos, sa akong kinasuluran, oh God. Oh, it's in you, Lord. Hallelujah. Let's give our hearts to the Lord. Lord, everybody sing unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I move, Lord, have your way.
Shall we sing this song? This is my desire. Tingwa igsoon nga ang Ginoo mahimaya sa imong kinabuhi. Ug siya mahimaya sa imong kinabuhi. Hallelujah, Lord. To honor you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, we love my heart. We worship you, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, we give you our souls, oh God. Hallelujah. Receive our souls today. Accept us, Lord. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, everybody sing unto the Lord. Give ourselves to God. Hallelujah. Oh, Rabasada Rabasande. Oh, Rabasea Rabasande. Blessed be the name of Jesus. Oh, Lord. Ikaw mahimaya ni kinabuya, O Diyos. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hallelujah, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Jesus, give you my soul. I live for you alone, God. Alone, every breath I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your ways in me, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, have your ways in our hearts, oh Lord, in our lives. Hallelujah. In me. Let's praise the name of Jesus. Let's worship Him. Let's honor His name. Let's bless Him. Oh, Rabasande Rabosodo. Oh, Rabasande Reyasando. Yes, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, forgive our faults. Forgive our shortcomings, oh God. Lord, forgive all our failures before you. Forgive our sin before you, Lord. To please other people, to please men, but to please God. Hallelujah. Lord, hallelujah. You are our King, oh God. You are the Lord of Lords and the King of Kings. Ikaw, O Diyos. Hallelujah. Ang angayan ng mudawat sa kadungganan ng pagday. O pagpahimuot, O Diyos, para kanimo lamang, O God.
Lord God, kung ning-try man kami, nga mubuhat o Diyos, how to please other people or men. Forgive us, O Lord. Because people pleaser is not your servant, O God. People pleaser is not your son and daughters. People pleaser is not yours, O God. We, your children, the citizen of your kingdom, the kingdom pleaser, the Lord pleaser, hallelujah, the church, oh God, hallelujah. Ikaw, Ginoo, among gipahimutan, tungod kay ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw naghatag sa kusog, ikaw naghatag sa talento, ikaw naghatag sa kamtangan, ikaw nagpanalangin ka na, oh God. Oh Lord, Lord God, we have to please you, Lord. Salamat Ginoo nining adlaw. Salamat po Diyos sa iyong mga pulong mga mensahe. Thank you for the special blessing that you have poured out upon us today. Thank you, Lord God, for His revelation knowledge. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Walay rason, dili ka simbahon. Walay rason, pagabayaw. Walay rason na di halawan. Kasi salamat sa tanan, O God. Diyos Amahan, Lord, Ikaw, walay rason ka pagabayawon. Hallelujah, Lord. Oh, pasidong ka, pasalamatan. Hallelujah. Walay rason ka na. Hallelujah, Lord. Rason na di pagabayawon. Walay rason. Pasidunggan ka, O Diyos. Pasalamatan ka, O Diyos. Pasidunggan ka, O Diyos. Ikaw magpasalamatan sa tanan, utang. Sa tanan, O God, na imong gihatag ka namo. Praise the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. Oh, oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the name of Jesus.
Salamat o Dios nining adlaw. This is a very great miracle, Lord, nga magibuhat ka namo. Usa ka nindot o Dios nga panahon nga imong ipadangat bisan pa nining adlaw. Dili na mo makalimtan ang mga butang imong gitudlo kanamo nining adlaw. Thank you for the special blessing. Even your servant, Lord God, imong ipanalanginan. Ang imong makatawhan ug imong kaanakan o Dios, imong ipanalanginan o Dios. Tungod kay sila usab nangandoy ug nagampo nga ikaw magpahimutan. Gikan nining adlaw ug hangtod sa walay katapusan, O Lord. Your name will be lifted up. Your name will be exalted. Your name will be lifted higher. Your name will be worshipped. Your name will be magnified. Your name, O Lord God, hallelujah, will be glorified in our lives. Wala may amo Ginoo, kundi imo ang tanan. Kaya ikaw ang naikatungod o Diyos mo dawat sa tanang mga pagday, pagpasalamat. Tanang pagpahimuot, imuha. Walay amo Ginoo. Praise the name of the Lord Jesus Christ. For thine is thy kingdom and the power and the glory forever. Atong itaas sa mga kamot ang gugma samahan lapos sa tibok kalibutan ug grasya sa anak ang pagpagpigdait sa balang Espiritu Santo magauban kanato sa mga anak sa Dios ikan ini adlaw hangtod sa walay katapusan ang tanang anak sa Dios mosinggit og amen. Hallelujah, maayong buntag kanatong tanan. Praise God. Supian ko ikaw ang tanan, may katubagan niya kaison. Masultihis siya, kung ikaw may kabala kasultihis siya. Kung tunay panginahangan sultihis siya, tanan magalos isugin kaniya, kaya Diyos nilingon, o dili siya butang, adilin niya makita, imong pagatos. So iyan ko ikaw ang tanan, may kasumbaran niya. Sa panalangin, gumagaway pagkapalit. Siya Diyos na Tinudan sa tanang ikinahanglan mo, siya Diyos sa panalangin, gumanyaway pagkabalhin, siya Diyos na tubagan sa tanang pag-ampo mo. Ikaw may problema, sultihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultihin siya. Kung tunay paginanglan, sultihin siya. Tananin mong pag-antos, isugit ka niya. Kaya Diyos nilipong mo, dili siya utang. Adili niya makita ang iyong pag-antos. Sultihan ko ikaw ang tanang, ikatubayan niya kang Isus. Siya Diyos sa panalangin, gumanyaway pagkabalhin. Siya Diyos na tinubdan sa tanang ikinahanglan mo. Siya Diyos sa panalangin, gumanyaway pagkabalhin. Siya Diyos na kanubagan sa tanang pag-apo. Siya Diyos
siya Diyos sa panalangin. Hello, Yada. Nadaw i-announce Papa birthday niya umang lawa. So, magunsa ka ugma pa. Imo yung binahon sila pa? Ugma sa orasan. Ugma sa paniudto. Paniudto na may ngaon na may nagabot dito. Pwede naman pong muluto. So, ugma, paniudto, ato ta sa lumingat. Sa mga kuyo, invited mga taktanan kaya maluha man kababoy ang ihawon ko. Duha ka baboy, yan ihawon. So, naano tayo ko, no? Yan matanan tayo ba dyan, natay sidecar, natay isa pa. Ay, magpasubo ni siya, mga ganyan yung narinig karoon, kaya para imbitahan man kita na makanang ugma. So, itang orasa magikan. Ayan, so mga alas, siguro tamo ito, mga alas, tayo man ito, mga alas.